community nung nakaraang linggo. Bang! So yun, tingnan nyo na, iklok. Ito na siya. Iklok lang. Ito na pala. Ayan, sa next question natin, mahal, ang sabi ni James Graham Mayugba. Ayan. Ang question niya ay, gusto niyo pa po ba magkaanak? Kung oo, girl or boy? Gusto mo pa po ba magkaanak? Napaisip siya ng mahaba, di ba? Gusto ni Yuna girl. Ayan, gusto nga talaga ni Yuna girl. Ang gusto naman ni EG, isa pang boy. So, ano ba? Dalawa ang gagawin namin. So, yun. Gusto pa namin talaga pero hindi pa muna ngayon. Pero kung ano yung i-bless ni... Pakabukas. Pakabukas, ayan. Mamaya. So, yun. Abangan nyo yan kung ano yung magiging anak namin next sunod. Ayan. Ang tanong ko sa inyo, sinong gusto nyong kamukha? Si JP o ako? Oh, yan. I-comment nyo lang sa baba. Yan. Kung sakali magkakaanak kami uli, sino ang gusto niyo maging kamukha? Si Aya ba or ako? Pero parang mas malakas yung ano ko eh, no? Yung ano man tawag doon? Alam ko mas maraming sasabihin si Aya. Oksa man ako doon. Ayan. So next natin is, question natin is galing kay AJ Ajushi. Ayan. Ang sabi niya, sino po ang Pinoy sa parent ni Ate Aya? Paano po nagkakilala yung parents niya? Ang Pilipino po na parent ni Aya is yung mother niya. And then yung father niya is Japanese. Yung father niya. Kaya kamukha niya yung tatay niya talaga. Sobrang kamukha niya. Kaya lang hindi masyadong singkit kasi yung tatay niya sobrang singkit. Tapos yung mother niya naman yan, ganyan ang mata. Maganda yung mata. So yun. Hating yung picture ng papa niya. Oo. Diba? Ang cute. Kasama niya si Aya dyan. So tinatanong naman nila paano sila nagkakilala rito. Dito lang din sa Japan. Nagtatrabaho bilang OFW yung mother niya rito sa Japan. Singer kasi yung mama ko. Ayun, singer kasi si mama niya. Napakagaling din kung kumanta ng mama niya, Mama Aya. Ayan, so yun. So yun, kaya nagkakilala sila rito. At dito na rin sila naging bunga si Aya. At dito siya pinanganak sa bansang Japan. At saka kamukha niya lahat. Si AG, si Yuna, nandun lahat. Ayan, kung makikita nyo dito sa picture kanina, kamukha talaga nila si lolo nila, yung papa ni Aya, kamukha ni Eiji, kamukha ni Yuna. Meron pa siyang maliit na picture. Hawak ko lang. So yun. Juice. Hindi, okay na itong coffee. Ayan. So sa next question natin is galing naman kay Madeline Abelyar. Ayan. Ang tanong ni Madeline, ayan, ano pong favorite bonding nyo as a whole family? Ayan, kung mapapansin nyo sa ating mga vlogs, ayan ang mga favorite bonding namin. Ang pag-vlog din namin, and then, tuwa kasi yung mga bata kapag maglalaro sa labas. Pero ngayon dahil pandemic, hindi kami masyadong lumalabas para sa safety na rin ng bawat isa, di ba? So yun ang bonding talaga namin, kumain sa labas at saka maglaro yung mga bata sa labas. Ayun! Question natin, mahal, about kay EG sa kay Yuna. Pangarap galing kay Aina Misaki. Ayan, sabi niya gano'n. Pangarap niyo po na course sa college for Kuya EG and Yuna Chang. Stay safe po dyan and God bless po. Ayan, thank you so much Aina Misaki sa question na to. Ayan. Pangarap. Ayan, pangarap namin, siguro may mga bilang magulang talaga, may mga sarili tayong pangarap para sa mga anak natin. Siguro, ano ba yung mga pangarap natin kita Yuna at EG? So, kayo na siyang paglaki niya, flight attendant. Oh, gusto daw ni Mama Aya si Yuna siyang maging flight attendant kasi 'di ba parang napakaganda, Pangarap ko 'yun na maging FA, balang araw, bata pa lang ako gusto ko nang maging FA talaga. So yun, pangarap ni Mama Aya kay Yuna siyang is maging flight attendant kasi nga naging pangarap dati rin ni Aya yun at gusto niya matupad ni Yuna siyang din yun. So si EG naman, para sa akin, gusto ko siyang maging teacher.
Ayun, yun, no? Maganda yun, no? Kabagay kay EG yung maging teacher. Gusto ko rin maging teacher nun eh. Ayan. Ganun naman, pag magulang ka, kung ano yung magandang pangarap mo dati, gusto mo rin maging, ano yung para sa mga anak mo. Ako naman, gusto ko si Yuna Chang maging doktora. Di ba? Parang ang sarap pakinggan na maging doktora, Yuna Chang. Yuna Chang. Doktora Yuna. Ayun, di ba napakasarap pakinggan, no? Tapos makikita mo na talagang tumutulong din siya sa mga kapwa niya na nangangailangan din ng tulong, di ba? Parang yun. Si AJ naman, gusto ko rin talaga siyang maging doktor. Parang yun, kasi alam mo, totoo lang, naging pangarap ko din dati yan eh, yung maging doktor. Ngayon, ang pangarap ko na lang, si Aya. Pero, ang totoong pangarap talaga ni EG is maging basketball player. Gusto ni EG mag-basketball player. And then, si Yuna naman, ang gusto niya is, wala pa siyang sinasabi kasi medyo mabata pa si Yuna Chang. Mamaya tanungin natin. Mamaya tatanungin si Yuna Chang. Ay, gusto niya mama. Tinatanong ko siya nun, nani ni Naritay, no? Mama ni Naritay. Gusto niya maging mama. Gusto niya maging mama. Gusto daw niya maging nanay pa ni Yuna Chang. Pero syempre, bata pa si Yuna Chang, di pa niya alam yung mga ganung bagay. Huwag naman agad-agad, di ba? Siguro kasi na, may mga bagay ang mga matatanda na hindi niya nagagawa. Gusto niya lumaki na kaagad. Kasi nga, di ba, pag bata, tapos pag sinabing, bawal mong gawin yan kasi bata ka pa. Pag laki mo na, pwede mo nang gawin yan. Kaya siguro naisip niya, pangarap niya maging mama na agad, maging nanay na para magawa na niya yung gusto niya. Pero siyempre, bata pa siya, di ba? Gusto niya maglaba, gusto niya magsampay. Gusto niya maglaba, gusto niya magsampay. Tumutulong lagi sa amin yan. Pag nagsasampay, gusto niya magsasampay din siya. Ganyan. Pero siyempre, kung ano yung magiging pangarap nila balang araw, full support kami doon. Kung saan sila magiging masaya. Basta illegal. Illegal. Isama mo yun. Mali, take two. Take two, hindi pala. Hindi illegal. Ba't mabigla ako pala sabi yung illegal? Ba yan? Makasabihin mo akong hold upper ng kasuot ko. Ayan, basta magiging maayos yung buhay nila at legal yung gagawin nilang pangarap. Ayan, okay na okay yun. Next question natin galing naman kay Lou. Sabi niya gano'n, bakit po mas pinili niyo tumira sa Japan kaysa sa Pilipinas? Ayan, kasi mas pinili namin sa Japan kasi actually hindi naman talaga masamang tumira din sa Pilipinas. Kumbaga, nandito kasi kami nagkakilala ni Aya. Dito na rin niya pinanganak sila Yuna. And then, naisip namin na dito na rin muna kami tumira at dito sila makapag-aral dahil na family ko, diba? Sila mama, mga kapatid ko halos nandito na sila lahat. Dito na kasi talaga kami naka-base sa Japan. Lahat kami yung sa side ko, yung family ko, nandito kami lahat sa Japan. Si mama niya nandito na, si papa niya nandito na rin. Mga kapatid ko. Yung mga kapatid niya nandito na rin. So, naisip namin na dito na rin kami tumira para may kasama kaming pamilya nakatira dito. Masaya din at the same time, maganda naman yung bansang Japan. Kumbaga, parang magiging safe din naman yung mga bata para hanggang sa paglaki kapag dito nakatira. And then, yun na nga, sabi ko kanina sa question kanina na kung saan namin gustong tumira at iniisip naman talaga namin ni Aya na balang araw kung tatanda kami, mas gusto namin talaga sa Pilipinas na tumanda kung saan ako pinanganak. Diba? At dahil pusong Pilipino si Aya, gusto rin talaga niyang pumunta ng Pilipinas at dun tumanda. So, gusto lang namin palakihin muna sila Iggy at Yuna dito. At titingnan namin kung ano yung maging desisyon nila kung dito sila titira. Magbabakasyon na lang kami ni Yuna dito, ni Aya dito. Tama. For the next question natin, Mahal, mukhang busog na si Mahal. Kaya si Mama Aya at hindi na siya kumakain. Sagutin na lang natin yung ibang question. Ilang taon na po? Sabi ni John Mark kasi, ilang taon po kayo nag-aral ng Japanese language? Saka may tips po ba kayo para sa mga gustong mag-aral ng Japanese language? Keep up the good work po. Ayan. So ako kasi, nung dumating ako dito, hindi talaga ako nag-aral sa mga school. Ang ginawa ko lang is yung nag-self-study ako. So kung kayo ay wala kayong time para mag-aral sa school, pwede naman kayo mag-self-study. Kumbaga parang hindi kayo agad-agad matututo, pero at least kahit paano,
meron kayong mga natututunan pa unti-unti at mga gamit nyo kung sakaling titira kayo dito sa bansang Japan, hindi kayo mahihirapan makipag-communicate kahit mga Tsaka, basic lang. Ayan. Based on my experience. Based on my experience na mas matututo kang Nihongo, mag-Japanese kung araw-araw kausap mo Japanese. No? Totoo yan, no? Na-experience yan. Katulad nung yung mama ko, hindi naman nag-aral ng pero na siya, fluent na siya mag-Japanese. Magaling na mag-Japanese. Fluent yung mama ko mag-Japanese. Siguro dahil nga araw-araw nakakasalumuhan niya is mga Japanese. Sa trabaho, no? Yun. So yun na nga, gawin mo, self-study ka muna, and then bawat word na matututunan mo, gamitin mo sa labas. Gamitin mo sa labas, at makipag-usap ka sa mga Japanese. Then, Huwag kang matatakot. Hindi rin namang masama itanong sa kanila na, ano bang ibig sabihin nito? Ano ba? Ako minsan may mga words ako nagagamit na hindi ko alam kung, bago ko pa sabihin, translate ko muna sa isip ko na, pero hindi ako nag-hesitate na magtanong sa kanila na, ano po ba ito? Ano po ba tong word na to na gano'n? Ano bang ibig sabihin nun? Tapos, yun. Okay. Basta yun lang. Mag-aral ka lang at gamitin mo yung pinag-aralan mo kahit basic pa lang siya. Para unti-unti maging master mo na yung Japanese language, no? Tanong naman ni Joe sa Carol Garayaw. Medyo parang nakakahiya naman kung parang hindi ko alam kung kung sakaling COVID-free na po magkakaroon po, parang nahihiya kami, parang ganun. Kung sakaling COVID-free na po, magkakaroon po ba kayo ng meet and greet kung sakali dyan sa Pinas, Japan, para sa mga sumusuporta po sa inyong family? Hindi ko ma-imagine na halimbawa magsiset ka ng meet and greet tapos 5, wala yung pupunta. Kasi hindi naman namin talaga totally iniisip na, kasi di ba parang ang ginagamit na meet and greet na word is para dun sa mga parang katulad nila yan. Mga sobrang sikat talaga. Saka Sino hindi ko kasi talaga na iniisip na sikat kami. Ang iniisip ko lang is Alex Gonzaga, mga ganon. Iniisip ko lang kasi talaga is yung nakaka-inspire kami ng ibang Pilipino sa aming mga videos. Ayun, parang masayang-masaya na kami. Pero yung meet and greet, para siyang, di ba, parang mga celebrities. Parang ganon. Tatanungin kita pag may meet and greet saan? Saan mo gusto? Hindi ko alam. Sa Robinson. Sa Bulacan. Makakaya naman, parang hindi naman po kami celebrities na Pero kung gusto naman, parang magkaroon ng konting pagkikita lang naman ng mga subscribers natin at mga sumusuporta po sa amin. Hindi naman po kami, kung ba, parang siguro na lang. way na pasasalamat po namin din sa inyo. Diyan na lang tayo magkita. Diyan na lang tayo. Huwag na tayong meet and greet siguro, hindi naman sa mga mall kasi pang celebrities lang yun. Kung baka dyan lang, magkita-kita lang tayo. If ever nga lang, halimbawa may chance ka, diba? Saan mo gusto? MOA, mga ganun. Wow! Naiiya tuloy ako. Parang, MOA. Ayan, sa ating last question is galing kay Brian Gaming. Ayan, ang sabi ni Brian, question lang po, for you, it's your ideal age to get married and why? Parang pang-anuhan to pang mabigatang tanong. Parang mga adulting. Pero siyempre napakadali lang yan. No? Wala namang ideal age. Pero siyempre kailangan nasa legal age ka na kung ikaw ay magpapakasal or magkakaroon ng isang pamilya. Pero wala namang sinasabing kailangan 20, 30, 40. Basta mahalaga mature. Basta mahalaga kung sakaling kayo ay magpapakasal at magbubuo ng pamilya, buo na yung loob nyo na magiging matibay talaga yung pagsasama nyo na hindi kayo buo na ba loob? buong-buo na, ayan. Na parang kahit na paano magkakilala na kayo, nakilala nyo na isa't isa na siyempre hindi naman agad-agad makikilala pero siyempre kahit na paano kilala mo na siya kasi hindi naman ganun-ganun basta ang pagpapakasal or pagbubuo ng pamilya or pag-aasawa. Kumbaga sabi nga nila, basta ready ka na or you're ready enough na take the responsibilities. Tama, diba? totoo yan. Nakaya mo na yung mga responsibilidad bilang isang magulang, bilang isang asawa, ayan, di ba? Kasi sabi nga nila, di ba, hindi yan na kanin na isusubo mo at iluluwa mo kapag napaso ka na. Ganon, parang ganon, di ba? Kaya kailangan
Pag alam mo na isusubo mo na yung kanin mo at mainit, kailangan ready ka na alam mo na mapapasok ka doon sa kinain mo at tatanggapin mo yan ng buong buo. Parang ganun. So yun, sana may natutunan kayong konti sa aming mga sinabi. So ayun, medyo busog na kami at medyo may mga natira pa. Siyempre, kapag may natitirang pagkain, kinakain ulit namin yan mamaya. Parang gano'n. Ikaw na lang. Ako na lang. Sige, kakainin namin yan mamaya. Kasi, sayang to yun. So yan, maraming salamat po sa mga nanood ng aming mukbang Filipino breakfast, almusal. Breakfast na, almusal pa, di ba? Break. Ayan, so yun, maraming salamat po sa inyo. At sana, nag-enjoy kayo sa aming mukbang with question and answer na ito. Na nirequest ng ating mga viewers. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Kung meron kayong mga video request content na gusto nyo gawin namin sa ating channel, dito sa ating channel, ayan, i-comment mo lang sa ibaba. Ayan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, ay mag-subscribe ka na at pindutin mo na yung notification bell para like ang updated sa ating mga videos. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat and sayonara.